Portia, kumakaway si Gemma sa loob ng gate nila at mabilis na lumabas nang makita siyang pababa na ng sasakyan. Napangiti naman si Portia at patakbong nilapitan ito. Happy birthday, bati niya rito at kaagad na ibinigay ang regalo. Dumaan siya saglit kanina sa mall para bumili ng ireregalo sa kaibigan. Nag-abala ka pa talaga, anito at niyakap siya ulit. Thank you ha, tara sa loob para makakain ka na rin. Nandoon ang mga kaibigan ko. Papakilala rin kita sa family ko, nakangiting saad nito. Tumango naman si Portia. Pagdating nga nila ay kaagad na natigilan siya nang matuon sa kanila ang pansin ng mga bisita. Nakaramdam naman siya ng hiya. Gemma, mahinang wika niya. Hello guys, this is my friend, Portia, masayang sambit ni Gemma. Nahihiyang ngumiti naman si Portia sa kanila. Buti na lang at ngumiti ang mga ito pabalik. Hinila na siya ni Gemma papunta sa kusina at nagsimula na nga ang kainan kanina pa. Mama, nandito na siya, ani Gemma at nilapitan ang ginang na busy sa pag-aasikaso sa ibang bisita sa labas. Hello po, nakangiting bati ni Portia rito. Abay hindi nga nagsisinungaling itong anak ko. Ang sabi niya may kaibigan daw siyang sobrang ganda. Totoo nga, anito at niyakap pa siya. Salamat ha at kinaibigan mo itong anak kong susya nga, wika ng ina nito. Natawa naman si Portia nang makitang bumusangot si Gemma. Ayaw nilang maniwala na kaibigan kita, Portia. Sino raw ba ang kakaibigan sa kinesyanga ako, anito? Totoo naman, paniguradong mahaba ang pasensya nitong kaibigan mo. Kain ka lang dito Portia ha, nakangiting wika ng ina ni Gemma. Grabe na kayo sa busanggot nitong sabat. Natawa na lamang si Portia. Portia, Gemma, pakainin mo na tong si Portia. Huwag mong gutuman ha, unahin mong pakainin ang bibig niya bago iyang bibig mong masyadong madaldal at puntahan ko muna ang iba nating bisita. Kain ka lang ha Portia, huwag kang mahiya, anito at lumabas na. Number 1 basher ko talaga yang si mama, reklamo nito. Ngumiti lamang si Portia isa kanya. Girl, dito tayo sa gilid. Duan sana tayo sa labas kaso ang ingay ng mga kambing. Grabe kung makakanta akala mo ang gaganda ng boses anito. Umiling lamang si Portia at sinundukan na nga siya ng pagkain ni Gemma. Ilang sandali pa ay rinig niya ang tilkian sa living room ng bahay nila Gemma. Sino kaya yan? Saglit ha, kain ka lang dyan. Puntahan ko muna. Tumango naman si Portia at tahimik na kumain lamang. Ilang sandali pa nga ay bumalik na si Gemma at mukhang kinikilig ito. Upo ka rito Tim, anito. Napaangat naman ang tingin si Portia at nakita si Tim na nakangiti sa kanya. Bale na pagitnaan siya ng dalawa. Ikinuha rin ito ni Gemma ng pagkain. Bati na kayo, tanong niya rito. Siya lang naman mahilig mang-away. Ang lakas ng toyo sa katawan, sabat ni Tim. Hindi iniinis mo kasi ako sagot naman nito. Napailing na lamang si Portia sa dalawa. Mukhang darating na naman sa awayan kapag nagpatuloy ang sagutan ng dalawang to. Sige na, baka mamaya mag-away na naman kayo, aniya rito. Gemma, bumungad sa pinto ng kusina ang ina niya at kaagad na nagbago ang tabas ng mukha ng masilayan si Tim. Ito na ba si Tim? Ito pala yung crush mo. Nakangiting saad nito. Kaagad na napahawak naman si Gemma sa mukha niya. Ma, ano ba? Hindi no, sambit nito. Hindi na mapigilan ni Portia ang matawa sa reaksyon ng kaibigan. Halatang hiyang-hiya ito at hindi makatingin kay Tim. Namumula ang mukha at padabog na nilapitan ang ina saka ito hinila palabas ng kusina. Naiwan naman silang dalawa ng binata. Hindi ka sinamahan ng nobyo mo rito? Tanong nito sa kanya. Natigilan naman sa pagmuya si Portia at inilingan ito. Busy siya, sagot niya rito. Tumango lamang ito. Hindi siya nag-aalala na baka may magka-interes sa yung iba. Napakunot noo naman si Portia. Hindi naman, ba't naman siya mag-aalala? Kilala niya naman ako. Alam niyang hindi ako ganoong klase ng tao. Hindi ako mabilis madala, sagot niya rito. You really love him, don't you? Anong klaseng tanong yan? Aniya rito. Ngumiti lamang ito ng tipid sa kanya. Just curious, sagot nito. Tumango lamang si Portia at nag-focus na sa kanyang pagkain. You're aware that I like you, right? Ha? Biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Naiilang na si Portia dito. I do have a crush on you, Portia.
Una pa lang kitang nakita alam kong gusto na kita. Sadly, taken ka na pala. Someone na mahirap pantayan, wika nito at natawa ng pilit. Umayos ka nga Tim. Matanda ako sa'yo at ikakasal na rin ako. Mapapalagpas ko yung crush mo ako pero sana huwag nang lumala pa. I don't appreciate that kind of feelings. Alam mo rin naman na gusto ka ni Gemma. Wala kang mapapala sa akin, you're just giving me reasons to stay away from you. Kung gusto mong ituring pa rin kitang kaibigan, stop that, aniya rito. Kita naman niyang tila nasaktan ito. I'm sorry, wala naman akong planong iperso ang nararamdaman ko dahil alam kong talo na ako. Nang malaman kong si Theodore Elizalde ang mapapangasawa mo alam kong talong-talo na ako. Isa pa, hindi naman ako naghahangad na samobra paroon ang pagtingin ko sa'yo. I am more than happy to be your friend, seryosong wika nito. Tiningnan naman ito ni Portia at tinapik ang balikat. Itinuro nito si Gemma sa labas na nakikipagtawanan sa ibang kaibigan nito. Si Gemma, gustong-gusto ka. Mabait siya at maalaga. Alam kong hindi mo pa matanggap na nagkakagusto ka na rin sa kanya dahil nasa isip mo ako ang gusto mo. Trust me Tim. I know. Alam kong gusto mo na siya. You'll be happy with her, aniya rito. No, she's not my type. Mabilis nitong wika at kita niya pang ngumiwi ito. Napaikot naman ni Portia ang kanyang mata. Ngayon masyado ka pang in denial. Pero kapag si Gemma nontog at nakakita na ng iba, huyo ka talaga. Bahala ka na lang, aniya rito. Sa tingin mo ba may magkakagusto sa babaeng yan? Osek nito. Natawa naman si Portia. Bakit? Bulag ka ba? Ang ganda kaya ni Gemma. Marami ang nagpapapansin sa kanya. Liyo sa'yo kaya walang pakialam. Huwag mo laging inaaway at iyan kapag nontog kawawa ka talaga, giit niya. Sa tingin mo magkakaroon siya ng lakas ng loob na hindi na ako gustuhin. Kunot ang noong tanong nito. Oo naman, ano ka goal? Sagot niya rito. Pag-iisipan ko, sagot nito. Napatingin naman si Portia kay Gemma na ngayon ay nakikipagtawanan na sa kaibigan nitong lalaki. Tingnan mo, iyong lalaki o. Halatang may gusto kay Gemma, aniya rito. Kunot ang noong tumayo naman si Tim at lumabas. Natawa naman si Portia at napailing. Sabi na aniya. Masyado kasing in denial. Ginawa pa talaga akong rason, sarap pagkukunyatan. Ang buong akala ni Portia ay tatahimik na dahil mukhang okay na ang dalawa ay lalo pang lumala. Here and there ang sagutan. Parehong mainit ang ulo sa isa't isa. Nakikinig lamang siya at kahit papaano ay hindi siya nabobore. Natatawa siya sa sagutan ng mga ito. Love language yata ng dalawa ang mag-away lagi. Bandang hapon nga ay uuwi na siya. Ipinagbalot pa siya ni Gemma dahil alam nitong dadaan pa siya sa opisina ni Theodore. Portia, thank you ha. Mukhang magkaka-love life na ako, anito at halatang kinikilig pa. Ano ba ang sinabi mo roon at parang threatened siya kanina? Kung hindi mo kinausap hindi niya pa yata mare-realize na may gusto na siya sakin, dagdag pa nito. Wala naman, talagang gusto ka niya, in denial lang, hindi maamin kasi palaaway kayo pareho, sagot niya Rita. Kasi naman no, aware naman ako na crush ka niya. Alam ko ang mga tinginan niya noon, busanggat nitong saad. Ano ka ba? Crush lang yun no. Hanggang salita lang at mata. Hindi yun nakakaabot ng puso. Isa pa, hindi ka ba nagkaka-crush? Porke ba crush mo ibig sabihin nun gusto mo na talaga? Like final na talaga. Huwag na kasi laging mag-away at pareho kayong high blood palagi. Baka pag nakasal na kayo may hawak na kayong kutsilyo isa-isa, aniya rito. Natawa naman si Gemma. Nandito na ang taxi, kita na lang tayo sa Lunes ha. Mag-iingat ka sa biyahe, ani Gemma. Tumango naman siya at niyakap ang kaibigan. Happy birthday ulit, aniya rito. Thank you talaga Portia, lalo na sa pa-earrings mo. Ang ganda, anito at binuksan pa talaga ang pinto ng sasakyan para makasakay na siya. Manong, pakiingatan ang kaibigan ko ha. Kung ano mangyari riyan mananagot ka talaga. Gobernador asawa niyan, anito sa driver. Nahiya naman si Portia at inirapan ang kaibigan. Tumawa lamang ito. Bye girl, ingat, anito at kumaway na. Kuya sa hospital na po ako bababa, aniya sa driver. Nang makarating ay kinakabahang bumaba naman siya at dummer itso sa front desk para mag-inquire. Buti na lamang at hindi busy ang isang old nila kaya mabilis lang siyang naasikaso.
Good afternoon, bati nito sa kanya. Hello po, sagot niya at ninitian ito. Nag-fill out lang siya at nang matapos ay binigyan siya ng pregnancy test kit. Tinuruan siya nito kung paano gamitin at pumasok na sa CR. Pagkatapos niyang gawin ay huminga siya ng malalim at saka lumabas. Okay na ba? Nakangiting tanong ng doktor sa kanya. Tumango naman siya at ibinigay iyon. Kinakabahan ka ba? Tanong nito ulit. Opo, sagot niya nito. Huwag kang kabahan. Alam ba ng asawa mo na nandito ka? Hindi po Dummer itso po ako rito dahil iba po ang pakiramdam ko, sagot niya. Tumango naman ito. Ilang sandali lang ay kinuha nito ang kanyang PT at nakangiting tiningnan siya. 2 lines, ibig sabihin positive. Congratulations! Bati nito sa kanya. Nanginginig ang kamay na tinanggap naman niya ang PT at tinitigan iyon. Namumuuna ang luha sa kanyang mga mata sa saya at nayakap pa ang doktor. Thank you po, aniya rito at napasinghot. I'm sure sobrang saya ng asawa mo kapag nalaman niya to, anito. Tumango naman si Portia at napapunat sa kanyang luha. She's very happy, hindi na siya makapaghintay pa na sabihin ito kay Theodore. May ginawa lang saglit ang doktora at niresetahan siya ng vitamins. Next month, balik ka ulit dito ha. Maririnig mo na ang heartbeat niya. Sa ngayon, hindi pa dahil mahina pa, saad nito. Sige po, salamat po, aniya at nagpaalam na ito. Nang makalabas ay hindi niya mapigilan ang sarili na mapangiti. Pumara na siya ng taxi at nagpahatid sa building. Pagdating niya ay kaagad siyang binati ng gwardya. Dummer itso na siya sa private lift. Bitbit niya ang pagkain at sa bag niya ay ang pregnancy test kit. Balak niyang ibigay iyon sa binata mamaya. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya. Dahil iyon sa tuwa at excitement. Bukas ang opisina nito pero wala na ang secretary. Mukhang si Theodore na lang talaga ang nandito. Naaawa naman siya. Marami itong ginagawa dahil busy rin ito sa Capitol noong nakaraan. Kinuha niya ang kanyang card key at binuksan iyon. Natigilan siya ng mapansing wala roon ang binata. Theodore, tawag niya rito. Bukas ang laptop at may hindi pa nauubos na kape sa gilid. Pumunta siya sa CR at walang tao. Baka nagpapahinga na siya, aniya at inilagay na lang muna sa mesa ang dalang pagkain. Maingat ang hakbang na pumunta siya sa kwarto at pakiramdam niya ay mabibingi siya sa lakas ng kabugnuan sa hindi maipaliwanag na dahilan. Pinahit niya ang knob at napatigagal sa nakita. It was Theodore and Maggie, both naked on the bed. Nakapatong si Maggie rito at mahigpit na nakahawak naman si Theodore sa bewang ng dalaga. Theodore, aniya at hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Portia, anito at mabilis na naitulak si Maggie dahilan para mahulog ito sa kama. Ramdam na ramdam ni Portia ang hindi maipaliwanag na sakit. Nilalakumos ang kanyang puso at para bang may sumasaksak doon ng paulit-ulit. Tiningnan niya ang mukha ni Theodore at kusang nahulog ang luha sa kanyang mga mata. Mukha iyon ng pagsisisi. Baby, anito at tila hindi alam kung ano ang gagawin. Huminga ng malalim si Portia at pinigilan ang sarili na umiyak. Pilit niyang kinakalma ang sarili pero hindi niya kaya. Akmang lalapitin siya ni Theodore nang pigilan niya ito. Huwag, dyan ka lang. Baby please, let me explain, anito. Natawa naman siya rito at kaagad na nanlisik ang mga mata nang makita si Maggie na nakatapis ng kumot. Pasensya na't na-disturbo ko yata kayo, matigas niyang wika at nagmamadaling umalis. Kinuha niya ang kanyang bag at patakbong umalis ng opisina nito. Napahawak siya ng mahigpit sa bakal at pinilit ang sarili na huminga. Hindi siya pwedeng mawala ng malay sa loob. Walang makatutulong sa kanya kung sakali. Napapikit siya at malakas na sinuntok ang kanyang dibdib. Sobrang sikip niya na halos hindi siya makahinga. Ilang saglit pa ay hindi na niya napigil ang umiyak. Huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Mahinahong saad niya kanyang sarili. Huwag kang umiyak. Aniya pa nang hindi na mapigilan ang luha niyang sunod-sunod ang agos. Napahagulgol siya at napahawak ng mahigpit sa bakal. Nang bumukas ang lift ay mabilis na lumabas siya at pumara ng taxi. Tara na po, Manong, nagmamadaling wika niya sa driver. Saan po tayo ma'am? Tanong ng driver, kita niya pang tila nag-aalangan ito dahil sa hitsura niya. Sa hospital po, mahinang sagot niya. Sigurado siyang hahanapin siya ni Theodore. Kaya mas minabuti na lamang niyang pumunta ng hospital at hindi yun may isip ng binata na nandoon siya.
Pagdating nila ay kaagad siyang nagbayad sa driver at bumaba. Pumasok siya sa loob at kaagad na nilapitan ng nurse. Akmang magtatanong pa ito nang mawalan na siya ng malay. Ma'am, ma'am, nagising ang dalaga dahil sa liwanag. Napahawak siya sa kanyang ulo at pinilit ang sarili na sumandal sa headboard ng kama. Napatingin siya sa paligid at saka lang niya napansing nasa hospital siya. Bumukas ang pinto at pumasok ang nurse. Ngumiti ito ng tipid sa kanya. Mabuti naman po at gising na kayo, wika nito. Inayos nito ang IV fluid niya at kinuha na ng body temperature at kung ano-ano pa. Pwede na po kayong makauwi mamaya. May gusto po ba kayong tawagan na kapamilya para masando kayo? Tanong nito. Anong nangyari? Mahinang tanong niya rito. Nag-collapse po kayo sa entrance kagabi ma'am dahil sa pagod. Hindi po kayo pwedeng magpaka-stress at buntis po kayo. Alam na po ba ito ng asawa nyo? Wala kaming natawagan na kapamilya nyo dahil wala pong sabag nyo. Kailangan din po ng Face ID at password ang iyong cellphone, wika nito. Ganoon ba? Okay lang ako, sagot niya rito. Sige po, tawagan nyo lang po ang nurse station kung may kailangan kayo. Kumain na rin po kayo para bumalik ang lakas nyo. Hintayin nyo na lang po si Doc mamaya para makalabas na rin kayo kaagad, saad nito. Salamat, aniya rito. Ngumiti lamang ito at umalis na. Kinuha niya ang kanyang bag at binuksan ang kanyang cellphone. Naka-turned off ang kanyang location at punong-puno ng texts at tawag. Mula iyon sa mga magulang niya at kay Theodore. Mapait siyang napangiti nang makita ang number ni Theodore na tumatawag. In-end call niya iyon at binlock. Tinawagan niya si Jasmine at ilang ring lang ay nasagot nito kaagad. Portia, nasaan ka? Okay ka lang ba? Tanong nito. Inayos niya ang kanyang sarili at tumungo kahit hindi naman siya nakikita. Okay lang ako, sagot niya rito. Nasaan ka ngayon? Puntahan kita, mabilis nitong saad. Huwag na, uuwi rin ako mamaya, sagot niya rito. Napatingin siya sa pintuan nang pumasok ang doktor at nginitian siya. Mabilis na ibinaba naman niya ang tawag. How are you feeling Miss Suarez? Tanong nito. Medyo okay na po, sagot niya rito. Tumungo naman ito. Sinek pa siya nito ulit sa kanginitian. You're stable now. Base sa results ng lab mo ay normal na lahat. Iwasan mo ang mas stress at makakaapekto yun sa baby mo lalo at nasa critical stage ka pa ng pregnancy. Lately ba may nararamdaman kang kakaiba sa'yo? Tanong nito. Mabilis po akong mapagod at nawawala ng hininga minsan, sagot niya rito. Kapag may time ka, pwede mo akong i-visit sa opisina ko rito. Here's my calling card para if ever na marami kang tanong ay masagot ko kaagad. Lalo na sa health issues, wika nito. Tinanggap naman iyon ng dalaga at kaagad na nagpasalamat dito, lang check-ups pa nga at okay na siya at pwede na ring umuwi. Inesikaso na niya ang bill niya at tinulungan naman siya ng attending nurse niya kanina. Nagpasalamat na siya rito at sumakay na ng taxi pauwi sa bahay ng mga magulang niya. Pagkababa nga niya ay kaagad siyang sinalubong ng lumuluhang si Jasmine. Portia, anito at mabilis na niyakap siya. Hinawakan naman niya ang likod nito at pinakalma. Ano ba, baka mapaano ka, kapapanganak mo pa lang, saad niya ito. Humagulgol naman ito at inirapan siya. Sobrang nag-alala kami sayo. Saan ka ba pumunta kagabi ha? Tawag kami ng tawag hindi mo sinasagot. Alam mo bang nasuntok pa ni Papa si Theodore kagabi, saad nito. Natigilan naman siya at huminga ng malalim. Ba't niya naman ginawa yun? Wika niya. Tara sa loob, kumain ka na ba? Yuzisa ni Jasmine. Hindi pa ako nagugutom, sagot niya rito. Hinawakan nito ang kamay niya nang mapaigik siya. Kumunat ang noo nito sa katinitigan iyon. Sandali, sa dextrose to ah. Na-hospital ka ba? Tanong nito. Kunot na kunot ang noo. Tumungo na lamang siya para hindi na ito mag-alala pa. Na-hospital ka? Ni hindi mo man lang sinabi sa min. Portia, ano ba? Inis nitong saad at napapapdiyak pa sa galit sa kanya. Pasensya na, mahinang wika niya rito. Pinunasan naman ni Jasmine ang mata niya at hinila na siya papasok. Kaagad na nilapitan siya ng ama niya at inainahan sa kaniyakap ng mahigpit. Ang kagabi pa niyang pinipigilang luha ay saka lang nagsilabasan. Kaagad na pinaupo naman siya sa couch at pinainom ng tubig. Wala ni isang nagsasalita at nakatingin lang sa kanya, layik lang din siya ng iyak hanggang sa kusa na ring tumigil ang mata niya. Namamaga na yun.
Bakit kayo ganyan makatingin sa akin? Masyado ba akong nakakaawa? Aniya at napasinghot pa. Nabatukan naman siya ni Jasmine. Gaga ka, sobra kaming nag-alala sa'yo at hindi makatulog. Ano ba talaga ang nangyari ha? Nag-away kayo ni Theodore. Pumunta siya rito kagabi at wala sa maayos na huwisyo. Parang lasing pa at hinahanap ka. Pinapalabas ka wala nga kaming alam kung nasaan ka. Hindi pa umalis kung hindi nahumbag ni Theo, wika ni Jasmine. Napatingin naman siya sa ama niya. Pasensya ka na anak. Naubos lang talaga ang pasensya ko kagabi at hindi ko siya maintindihan. Alam mo naman na si Junior hindi rin pwedeng ma-stress. Sumisigaw na kasi kagabi at hinahanap ka. Pinagbintangan pa akong tinatago kita kaya ayun, hindi ko na napigilan, paliwanag ng kanyang ama. Naiintindihan naman niya iyon. Pasensya na kayo kung pinag-alala ko kayo. Gusto ko pa sanang magpahinga. Kung pupunta rito ulit si Theodore, pakisabi na lang po na uuwi rin ako. Pero hindi muna ngayon. Alam niya ang ginawa niya, kaya alam kong maiintindihan niya ang gusto ko, saad niya rito. Huminga naman ng malalim ang kanyang ama. Kita niyang gusto ng mga ito na malaman ang dahilan kung ano ang nangyari pero ngumiti lamang siya ng tipid. Sige na, Portia, magpahinga ka muna roon sa kwarto mo, wika ng kanyang ama. Salamat pa, aniya at nagpaalam na muna sa kanila. Pumasok siya sa loob at pagod na humiga. Gusto niyang matulog ulit pero ang utak niya ay magulo. Sobrang daming naiisip. Huminga siya ng malalim at napalunok. Bumalik na naman sa utak niya ang nakita kagabi. Bumangon siya at mabilis na huminga ng malalim. Inhale, exhale, aniya at pinukpok ang dibdib. Sobrang sakit at parang tinutusok ng karayom. Huwag kang umiyak, mapagod ka naman, kausap niya sa kanyang sarili at bumuga ng hangin. Kung late ako dumating, baka hindi lang yun ang naabutan ko, mahinang aniya at natawa ng pagak. Gusto niyang humagulgol ulit pero kapag siya lang mag-isa hindi niya kayang umiyak ng umiyak. Nahihirapan siya, pero pag may comfort sa kanya ay sa kanornan siya nawawala ng lakas sa lahat. Kusang sumusuko ang kanyang katawan. Masyado niya yatang sinanay ang sarili sa sakit at namamanhid na siya.